Hello, hello, hello! Doc Rice here. Hi, kamusta po kayo dyan? Topic, kidney disease. So bago tayo mag-start for our additional knowledge and learnings, please pakishare po ito sa mga kakilala nyo that have problems sa kanilang kidney. They might ask questions, no? Okay. Kadalasan, no? Pataas ng pataas ang merong kidney diseases. Merong acute kidney injury or meron din namang chronic kidney diseases. So, ano mga causes nito? So, we all know, no, chronic kidney disease, saan nanggaling? Uncontrolled sugar, hypertension, pwede ring autoimmune. Okay? Obesity can also as an individual factor for kidney disease, chronic kidney disease. Now, sa acute kidney injury naman, we have dehydration only. Not only dehydration, pwedeng bleeding, pwede magkaroon ng acute kidney injury dyan. Yung iba naman, pwedeng sobrang bagsak ang inyong blood pressure, below 90/60 palagi, can also cause acute kidney injury. Okay? So, nadadialysis ba ang acute kidney injury? Yes. Emergency. Yung iba nga, yung mga nagte-training, yung mga athlete, if you're not drinking your water or your electrolytes during training, pwede po kayong magulat na lang kayo, umiihi kayo ng dugo. Isang senyalis na nagkakaroon kayo ng acute kidney injury. So, be watchful regarding this. So, acute kidney injury, pwedeng ma-dialysis and pwede naman matanggal sa dialysis. Okay? So, how about the chronic kidney disease? Okay? Yung mga chronic kidney disease, bago pa ma-dialysis, you can improve that. Okay. We have functional unit ng kidney is nephron. Each kidney has 1,000,000 of nephrons. Okay? Huwag natin hahayaang ma-damage ang mga nephron natin. So, paano na-damage ang nephron? Blood pressure, high blood pressure. Okay? Old age, pwede rin ma-damage yan unti-unti. So, depende po yan. Once na-damage ang isang nephron, yung function ng nephron na yun, yung individual nephron, ililipat niya sa mga healthy nephron ngayon ang kanyang trabaho. Yung pasahan ng load, di ba? So, unti-unti, pagka dumadami ang load ng isang nephron, mas mabilis siyang nadadamage, na-injure. So, ang mahalaga dyan is to improve our kidney. So, how can we improve our kidney? Hydration. Control your BP. Control your sugar. Kaya nga, nakakapagtaka, no? I have many cases ngayon, no, na tinuruan natin ng lifestyle change. Their EGFR, their creatinine, nag-i-improve exponentially. No? If you want to be healthier, alam mo yung pagka naringgan tayo na may CKD ka na, lahat, buong family, depressed na yan. Okay? More so, yung mismong pasyente. Ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin ko? Ayoko ma-dialysis. Yan palagi ang nasa isipan natin. Hindi na makatulog, kakaisip, ano ang paraan? Okay, we're going to give you medication. Sasabihin sa atin, live healthy. Paano? Ano ang gagawin? Okay, if you can control your diabetes, if you can control your hypertension, lose weight dun sa mga obese, no? Hindi natin mapupuntahan tong chronic kidney disease na dinadialysis. I know, damage na po ang kidney. But remember, 60%, no? To function
a kidney to function, one kidney, kung may 30%, so both kidney, kahit 30% both, normal functioning pa rin. So, equal of 60%. Okay? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang tayo. Okay? Huwag kayong bibigay. Parang pagka nasabihan na kayo may CKD kayo, wala na kayong gagawin. Dapat meron kayong gagawin. Diyan na kayo mag-start. Huwag niyong hayaan na lalong lumala ang ating kidney disease. You can improve that. Yes, I know. I know na mag-i-improve. Bakit ko nasabing mag-i-improve? Because I have seen patient from CKD5 naging CKD4. CKD4 naging CKD3B. Aba, meron ako. CKD5 naging CKD3B. Improve lang natin ang ating lifestyle. Eat real foods. Kaya ini-encourage ko po kayong lahat na ngayon pa lang, mag-lifestyle change para hindi na tayo nagkakagulatan. Okay. Sa natin, sa mga low carber, we will focus sa protein, ilaw natin protein. May protein pa rin. Hindi yung zero protein. Meron pa rin. We will compute that. Okay? Ano pa? Hydration ang napaka-importante. Okay? At pagka kayo umiihi, ibig sabihin, malakas ang chance na mag-i-improve ang ating kidney. Okay? Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Meron akong mga nakikitaan, nag-i-improve ang kanilang kidney function. Okay? May damage man, yes, hindi na natin maiwasan ang damaged nephrons. Pero as long as you can increase your EGFR from 15, which is CKD stage 5, 15 and below, pwede natin pataasin pa yan. Meron tumataas. Maniwala lang po kayo, no? Okay. Sa mga American Diabetes Association, low carb is not recommended. Yeah, we all know that. That's okay. Okay? But, there is no evidence that it will harm those who have CKD. As long as it is monitored by a physician. Huwag po kayong mag-self, by doing this low carb by yourself. No. You need to have guidance. You need to have someone monitoring your progress. Napakadelikado po yan. And there is an evidence of benefit kapag early CKD. Yung ngayon lang na-diagnose na kidney disease, mas magi-improve yan. As long as you know how to do the low carb properly and safely, we can do that. Okay? And, tandaan natin, low carb is not high protein. Okay? So, wag po kayo matakot sa low carb. We will give you some guidance, monitoring how to do this. Alam ko, mahirap. Meron akong mga pasyente, hindi sila naglo-low carb, but they want their kidney to improve, the kidney function to improve. So, anong ginawa? Trinay nila ang low carb. Nagpa-guide kasi wala silang idea. Nung nagpa-guide, nag-improve ang kanila from 2.9 na creatinine, napababa po nila ng 0.99 ang kanilang creatinine. So, nag-improve ang kanilang kidney function. Okay? So, nung tinanong ko, mahirap po ba? Yes, sabi niya. Doc, ang hirap sa umpisa.
but very fruitful when we finish, no? 1 month, when we finish the program, ay, nakita ko ang benefit, nakita ko ang yung outcome na ginawa natin. So, hindi siya nagsisi. Kasi, ganito lang po yun, no? When you are diagnosed with CKD, ano na lang gagawin natin? Are we going to wait na lalong lumala ng lumala ang ating kidney? Of course not. Kailangan meron na tayong babaguhin sa ating lifestyle. So definitely, change your nutrition. Do fasting, exercise. Napaka-importante yan. Exercise will make your body more stronger, pati organs naging lumalakas. Okay? Siyempre, dun sa mga sedentary, start muna tayo sa kaya nyo lang, walking. Okay lang yun. Pero ang number 1 is your nutrition. You need to check yung kinakain, yung pinapasok ninyo. Kasi kung ano yung pinapasok ninyo, yan yung magda-damage lalo sa ating kidney. And many are improving their kidney dahil sa pagbabago nito. Tumataas ang incidence of kidney disease, chronic kidney disease. Bakit? Dahil tumataas po ang incidence ng diabetes, tumataas po ang incidence ng obesity. You want to lower the chronic kidney disease na rate, i-address natin ang diabetes, i-address natin ang obesity, i-address natin ang hypertension. Kayang-kaya natin yan. If you know how, no? Learn to do lifestyle change, low carb, I advise you that. Kasi nakakita ako ng mga improvement sa mga may problem sa kidney. Okay? Hindi lang sa kidney, natutuwa ako, no? Not only the kidney, not only the chronic kidney disease, halos lahat, obesity, kung meron kang fatty liver, no? Nakakatuwa. Sa isang pagbabago, halos lahat pagbabago. Halos lahat nag-i-improve. Okay? So always remember that habang may buhay, may pag-asa po tayo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kung ang buhay natin gusto nating improve, nakasalalay yan sa ating mga kamay. You are the pilot of your health destiny. We, the practitioner, the physician, will just recommend, advise you. Okay? Kayo pa rin ang magde-decide dyan. So if you know that you will improve, marami na akong mga pasyente, no? Trinay lang, nakita nila ang changes. Nag-try lang ng low carb, nag-try lang sila. Tapos with fasting, nag-exercise, and dumadami yung nagsasabi sa akin, merong mga changes na nangyayari. Okay? Although mayroong mga humps and bumps along the way, along the journey, wag po tayong mawawalan ng yung madadown. Naku, ang hirap naman, ganito. Seek advice. Join members or join a community that advocates low carb. Magtutulungan-tulungan tayo dyan. And seek consultation. If there's something na gusto nyong i-correct, marami na po mga doktor po na naglo-low carb, mga advocate ng low carb. They will help you. We will help you how to do it properly and correctly. Tandaan ninyo, pag nag-i-improve ang health ninyo, huwag kayong umalis dun sa doktor na yun. Yun ang pangunahin nating priority. Improve our health. Kung sa tingin ninyo, nag-lose kayo sa timbang na to dahil sa ginagawa ninyo, pursue it. Diyan kayo magstay. Kung gumaling ang sakit ninyo, diyan kayo magstay. Either you do the vegetarian, the low carb, the keto, carnivore. Kung nag-improve kayo diyan kayo magstay. And then, kung may mga konting mga problem, seek consultation.
Kasi kayo pa rin ang masusunod sa gagawin. You need to ask some recommendation. Ano to? Ano yan? Paano i-reverse? Paano natin i-correct? Pwede po yan. Okay? Katulad sinasabi ko, when you adapt on this lifestyle, you will definitely evolve to be a better person, healthier you. Pero tandaan ninyo low carber tayo, hindi tayo immortal. Okay? So, tandaan po ninyo, bago ang free health talk consultation, March 2, 10 a.m. sa Shangri-La Homes Clubhouse in front of New Bukawi Municipal Hall near Philippine Arena. Madali lang puntahan, Philippine Arena. Please register sa Low Carb Real Talk with Doc Brian and Kuya Gibo for counting. Alam nyo, ilan na? Sa 100 plus na nag-register dito sa Bukawi. Okay? So, kita-kita po tayo doon. Nako, mukhang hindi yata makakauwi noon. Dalhin ninyo ang inyong mga laboratory. Pag-uusapan natin ang inyong health, how to improve it, and be more responsible sa inyong health. Okay? And also, do not forget, sa South, sa Silang Cavite, Cafe Agapita, kay Kuya Amot, March 16, kita-kita po tayo doon, 11 a.m. Dalhin niyo ulit ang inyong mga laboratory, pag-uusapan ulit natin ang inyong mga health conditions, how to improve it, and how na maintain nyo to. Ito, tandaan ninyo. Pag nag-improve ang health ninyo, alam ko, very sustainable ito. So when you do low carb, keto or carnivore, at nag-improve ang inyong health, alam kong isusustain nyo yan. Hindi yan fad. Okay? You will improve, and more of us. Sana ma-share ninyo sa mga kakilala ninyo. Alright? So, ito the right time to ask question. Pero tandaan ninyo, itong live ko ngayon, huwag nyo ituring na isang final diagnosis. No? Knowledge lang, additional knowledge and learning. Kung meron kayong health condition, please seek consultation with your trusted doctor, or kung naglo-low carb kayo, consult kung sino ang kilala ninyong physician that advocates low carb. Mas nagkakaroon kayo ng communication. Huwag nyo nang iintindihan yung iba. As long as may nakikita kayong pag-improve sa inyong health, diyan kayo. Okay? Kung nag-improve kayo sa health na to, diyan kayo, mag-maintain lang kayo. Okay? Seek consultation pagka nalilito. And, eto na yung right time. Sasagot na tayo ng mga questions. Okay. Grabe, naiihi daw siya agad. Minutes after uminom ng tubig. Umiinom siya, tapos naiihi ulit. Okay, seek consultation sa urologist. Baka, halimbawa, meron kayong problem sa prostate. Okay? Or, baka naman yung pag-inom nyo ng tubig, 2 baso, 3, 4 na baso. Pagka mabilis na napupuno ang pantog, ihi tayo ng ihi. Okay? Ayan. 127 ang crean. Mataas. BUN rin. May protein. Ako. Consult. Pag-usapan yan. Yes. Okay? Doc, ano po kayo gamot sa manhid ng paa? Tusok-tusok po. Salamat. Okay. Kailangan natin ng mga laboratory. And of course, anong history niyo? Are you diabetic? Do you have mga health conditions? Kailangan po yan. Okay? Masakit daw ang itlog. Anong gamot? Ultrasound. Tingnan niyo yung itlog. Baka namamaga. Pagka namamaga po, meron tayong may infection dyan. So, baka isa rin is urinalysis. Baka may infection. Okay? Ayan.
Doc, maggagamot pa ba ang CKD5 dialysis? Okay. Ang hirap sagutin yan, ha? Pero eto, no, I have no patient pa na naka-recover sa dialysis. Pero, you can improve yung kidney ninyo. Yung dialysis from 3 times a week, pwede natin gawin twice a week. You need to start changing your lifestyle. Paano natin para magkaroon ng para malaman niyo kung mag-i-improve kayo. Pero take note, merong case report. Makinig kayo, case report. This is a 2010 case report. Recovery of renal function after a year of dialysis treatment. Ilang percent? 0.3% to 8%. Pero hindi sinabi kung ano ang nutrition niya. Pero meron. Nakaka-recover sa dialysis. Meron. Okay? Ito yung example. 49 years old male. Nag-develop ng acute headache and vomiting. So, na-admit siya. BP, 228 over 138 sa left. Sa right, 205 over 145. Pag kayo nagkakaroon ng blood pressure na ganyan, 200 plus. Aba, delikado yun. So, hypertension can damage your kidney. Ang CREA niya that time was, nung na-admit, 997. Tapos may anemia, hemoglobin of 90. So, ang ginawa sa kanya, hemodialysis 3 times a week. So, na-admit siya. Then, after that, na-biopsy, meron siyang thrombotic microangiopathy and malignant hypertension. So, talagang nagkaroon ng damage ang kidney. So, meron siyang 4 na medication sa hypertension. Hindi ko na babanggitin. Okay? So, ang kanya nangyari is, nag-start ang dialysis, November 2006. Pagdating ng September 2007, diniscontinue ang epoetin. Itong epoetin, ito yung nag-a-add ng red blood cells sa kanila. Kasi, diniscontinue dahil stable na yung hemoglobin. So, pagdating ng January 2008, naging once a week. Pero nag-twice a week muna kasi meron silang ginawang 48-hour iohexol clearance. So, ano ang iohexol clearance? It is a non-ionic contrast agent. Ginagamit to measure the EGFR, yung glomerular filtration rate. Okay, so ang normal is 0 to 6 ml per minute, body surface. 0 to 6. Ang kanyang result was 9.7. So yung dialysis na 3 times a week, naging twice a week. So talagang tinitingnan yung EGFR. Sa atin kasi more of inulin yata siguro. Okay? I don't know kung ionic or yung iohexol clearance. Okay? So, naging twice a week dahil sa 9.7 na iohexol clearance, yung EGFR niya. Then, on March 2008, diniscontinue ang dialysis. Wow! Bakit? Kasi, naging 16 ml per minute na. 16. Ang CREA niya noon, 320 to 410. So dialysis discontinued. Ang CREA niya, 320 to 410. Ang check-up na niya is 2 to 3 weeks na ang check-up. So inuulit lang yung EGFR, yung CREA. By March 2009, 1 year ago, nung na-discontinue, ang kanyang clearance na, yung EGFR niya, 21. Imagine mo, 9.7 sa umpisa, naging 16, naging 21. Ang CREA niya, 288. BP controlled, 120 over 60. Tingnan nyo, when you control your blood pressure, when you control your sugar,
mag-i-improve po ang inyong kidney. Okay? By October 2009, 18 months na na-discontinued ang kanyang dialysis. EGFR 23, from 21 naging 23. Ang CREA niya 212. So, nagre-recover ba ang renal function? Ito studies to, no? Nakakatuwa. Meron pa isa pang case study, case report. Swedish naman, 39 patient recovered from their renal function dialysis for more than 360, 1 year na dialysis, naka-recover sila. So, na-discontinue. So, anong pagka tinanong whether dialysis treatment is lifelong? Answer, a few may recover. Dito sa Swedish, ilang percent? 0.2%. Maliit man, pero meron nag-i-improve. Okay? May nagre-recover. Maliit lang siya. Okay? So, a few may recover from renal function and may stop dialysis even after a relatively long time on dialysis. So, tulad ng sinabi ko, habang may buhay, may pag-asa. Pero syempre, ang pagbabago sa health is up to you. It's not up to the doctor, it's up to you. Gusto niyo mag-improve, gagawa kayo ng paraan. Huwag kayong mawawalan ng nade-depress, nawawalan ng pag-asa, parang eto na yata ang aking, dito na akong mamamatay sa forever na dialysis. Please, marami dyan nagdadialysis. Anong kinakain? Habang nakahiga, nagdadialysis, ano ang kinakain? Puro junk. Puro process. Naku. Even though you are on dialysis, you need to eat real foods, eat proper nutrients. Huwag puro junk. Huwag puro process. Huwag puro... Kayo, diabetic na kayo, ayaw nyo pa rin tantanan ang mga sugar. Yan ang magko-continuous na magdadamage. Hindi lang yung kidney, lahat ng organs of your body. Okay? Yan. Grabe yung sagot na yun, Okay. Ano pa? Ano po yung symptoms ng AKI, yung acute kidney injury, no? Kadalasan, hindi symptoms, signs na Umiihi kayo ng dugo, acute kidney injury yan. So, pwede kang nagmamanas. Okay? Pwede. Okay? Yung mga may bleeding, acute bleeding, yung severe bleeding, pwede kayong magkaroon ng acute kidney injury. Pwede rin mga kidney stones. O kaya yung prostate nyo sobrang laki, umiipit dun sa daanan ng ihi, magkakaroon din kayo ng kidney injury. So please look at this, consult. Pag kami nararamdaman kayo, nakakaiba, consult. Okay? And of course, number 1 nga, dehydration. Yung mga acute kidney injury, lalo na sa mga sporty type or mga very active, tumatakbo, nagmamarathon, hindi umiinom ng electrolytes or ng water, acute kidney injury yan. Okay? Paano po matunaw ang cyst left lobe thyroid 0.4 TRI? TR1. Okay. So, TRADS 1. Do strict low carb. Ang dami mga nagtatanggal ng mga processed food, sugar food. Nag-focus sila sa real food, sa home-cooked meal. Okay? Lumiliit ang mga nodules. Okay? Chia seeds, out ang oats sa stage 3 CKD. Chia seeds, pwede. Ano po pwede gawin para di bumalik ang gout? Okay. Tanggalin niyo po ang mga high carbs, refined sugars, processed food, sugar drink. And then, increase yung fluid intake nyo. Okay?
Mag-improve po yan. Pero need consultation. Kung very painful, need natin na medication. Okay? Malala po ba ang sakit ko lumabas sa x-ray ko? Pneumonia versus PTB, 13 years old. Nako. Okay. Malala yan pagkahirap na kayong huminga. Pagka TB, hindi, ito yung, ang TB, difficulty of breathing, pero, nakalimutan ko yung term na yan. Comfortable na difficulty of breathing. Comfortable. Okay? Pero pagka pneumonia, nako, hirap na huminga, yan, kailangan ng oxygen, yan yung mga delikado. Kung hindi kayo kinabitan ng oxygen, hindi pa yan delikado. Alright? Ayan. 3.5 na uric acid, hindi po mababa. Usually, mga 8 bago maka-experience ng masakit. Okay. Ayan. Oof. May gallstone daw, pwede po ba mag-low carbs? Yes. Merong instances po, no, nag-strict low carb, yung 0.5 cm gallstone naging 0.2 cm. Yung 0.6 naging 0.3 cm. Okay. Ayan. Okay, ano pa mga question? Masakit po sa left side, possible po ba na kidney? Kung masakit sa left side, lower, aba, idumi nyo yan. Feces po yan, yung sumasakit sa lower abdomen. Unless, no, kailangan natin ultrasound para malaman kung may mga... Kasi sa left, it's either yung mga pagka sa babae, ovary, no, ureter. So, kailangan natin consult, ha? Physical examination has 90% na da-diagnose ang inyong health condition. Okay? Okay. Doc, tanong ko lang, nakaka-constipate at bloated po ba kapag more gulay yung kinakain? Bloatedness, yes. Pero constipation, pwede rin kasi kahit na pwedeng mag-cause, may mga nagko-cause din ng constipation. Alam mo, pagka-constipated, ang advice ko, oil, water, movement. Ganun lang yun. Okay? Baka kulang kayo sa oil, kulang kayo sa water, mas lalo kulang kayo sa movement. Yung iba kasi, nakahiga na lang, nakaupo na lang. Nako, kung yan ang ginagawa ninyo, hindi gagalaw ang inyong intestine. Okay. Ano po maganda sa heart failure? Naku, pagka heart failure, kailangan nyo na sa ospital. Okay? So, pagka naka-recover na kayo dyan, improve your lifestyle. Eat nutrient-dense food. Sa wet market, mabibili yan. Hindi yan sa grocery. Okay? Mag-improve pa ang alta pressure. Paano po magsimula sa low carb? Ang starting po ng low carb, no? Tanggalin ang mga processed food, tanggalin ang sugary food. Diyan kayo mag-start. And then, unti-unti, mga nutrient-dense food, home-cooked meal. Mag-start kayo dyan. Mapapansin ninyo, no? Lumuluwag ang damit, tapos lumilit ang tiyan. Doon sa mga malalaking tiyan, pinagdaanan ko yan, kaya natin paliitin yan. Okay? Okay. Yes, ang epekto ng diabetes, pangangati ng puwerta. Yes, pwede po. Prone or most common nagkokos ng UTI, mga vaginal infection, pagka-diabetic, lalo na pagka-uncontrolled. Naku po, ang tataas ng sugar. HbA1c 9.4, FBS 9.9, taas. Kaya yan. Maniwala ka lang. Kasi pagka hindi kayo naniniwala, mahirap nyong gagawin ang paglo-low carb.
If you believe in this, study it, then do it. Kung nahihirapan kayo, you can be monitored and guided through coaching. Okay? Pagka may insulin, may mga oral medication, please, kailangan nyo magpa-monitor. Mahirap yan, delikado kapag kayo-kayo lang. Okay? Ayan. 47 years old, diabetes, kaya natin address yan. Change your lifestyle. Okay? Okay. Ayan. Diabetic po ako, nag-low carb po ako, bumaba po sugar ko, pero po napabalik po ako sa taas ng sugar ko po. Ano po gagawin ko? Ayan, ako. Alam mo, sometimes, no, pagka nag-improve tayo sa ating health, feeling na natin, hindi na babalik. Of course, babalik ang inyong health condition. If you are going to go back to the lifestyle na ang reason kaya tumaas ang sugar ninyo, huwag na kayong bumalik doon. Alam nyo na, diabetic kayo. Okay? Na-control na ang sugar ninyo. Tapos, papalik ulit kayo. Huwag na. Meron akong patient, no? Insulin, oral meds, na tanggal natin. Ang FBS HbA1c for 2 consecutive every 3 months, no? Normal na. So, inalaw ko naman siya sa mga caution food list natin. Ano ba yung mga nasa caution food list? Ito yung mga different fruits na, nandyan na. Yung mga sweetener, andyan na. So, bumabalik tayo. Pero, ang advice ko sa kanila, in moderation. Yung in moderation sa akin, hindi yung in moderation na tingi-tingi, konti-konti, pero every day. Sa akin, 2 or 3 times a week ang moderation. Dapat may days na hindi kayo kakain nun. Yun ang moderation. Para hindi bumabalik ang cravings ninyo. Once na hook ulit kayo, ang cravings bumalik. Ako, sigurado yan, babalik din ang inyong dating sakit. Okay. Pag masakit po ang ilalim ng sakong plantar fasciitis, baka naman gouty arthritis. Consult para ma-differentiate natin yung usually pagka plantar fasciitis, no? Pagka runner ka, nagkakaroon ka ng plantar fasciitis. Pagka obese ka, gouty arthritis. Pwede rin po 'yan. Paano po yung mataas ang CREA nasa 7, 8, 9? Seek consultation, kukompute natin ang inyong protein requirement per day, yung fluid intake ninyo, ayusin natin lahat ng mga unhealthy choices nyo. No? CKD3A, ano po ang dapat mga kainin at hindi dapat po kainin? Seek consultation po tayo lahat dyan. Kasi hindi po pwedeng individualized to kasi aalamin natin ano ang lifestyle ninyo. Bakit kayo nagkaroon ng kidney disease? Pagka nalaman natin ang root cause of your problems, dun tayo susugod. Hindi yung nagsabi lang kayo na etong stage ko, Doc, eto lang. Kailangan alamin natin, bakit kayo nagkaroon ng CKD? Di ba? So, ano ba yan? Hypertension, diabetes, autoimmune. Okay? Pwede yan. What happens if you take losartan twice by mistake? Like isa sa umaga at na isa pa sa gabi. Bababa ang hypertension nyo. Okay? Gluta. Okay. Ang gluta, no, I advise you, no, ba't ba tayo nang bibigyan ng gluta? Ba't kayo nag-ano ng gluta? Di ba yung side effect niya para pumuti? Okay? Lahat ng mga ini-inject sa ating katawan, mga synthetic yan, can also damage our kidney. Okay? So, pwede kayo magkaroon ng acute kidney injury dyan or pwedeng chronic. Nabaltaan nyo ba yung post ni Sir Marco Reyes, no? Bata to. Naglugluta with vitamin C na megadose. Okay.
Anong purpose? Glow of the skin. Pampaganda. Ano nangyari? Na-damage ang kidney niya, nag-transplant ng kidney, so umokay. Ang question, bakit ang bilis ulit na damage ang kanyang transplant na kidney? So, nung interview ulit ng doctor niya, yun, overdose ng mga vitamin C, yung mga ini-inject sa kanya, yun ang nag-damage sa kanyang kidney. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Bago kayo magpa-beauty, pa-check nyo muna ang inyong kidney function. Baka may damage na, pa-inject pa kayo ng pa-inject. Pigilan nyo na po iyan. Alright? Kumain na lang kayo ng collagen food, chicken feet, bulalo, pampaganda ng kutis natin. Okay? Doc, pag mataas creatinine kasi kaka-discharge lang at madami antibiotics, matic CKD na ba yun? Ayun, no? Tanungin niyo po ang inyong doktor, no? Kasi hindi ko alam po ang inyong history, hindi ko alam bakit kayo na-admit, okay? So, kung sobrang taas naman ng CREA, yes, iisip ka na ng CKD. Or pwede naman acute kidney. Makaka-recover yan. CKD, chronic kidney, anong inyong mga iba pang mga health condition? Are you diabetic? Are you hypertensive? Okay? Yung iba, nagpapabiopsy. Pinapabiopsy kasi ang kidney para malaman kung autoimmune ba ang may problem. Okay? I do not recommend oatmeal. Oatmeal, high carbs po yan. Well, rolled oats, pwede. Pero nasa caution yan. So, you don't need to eat daily yung rolled oats. Pero tandaan niyo 50% ano pa rin ang rolled oats. Kaya, prioritize your protein and healthy fats. Okay? Yun yung importante. Alright. Protein plus 1 sa urinalysis. Okay. Pero normal ang CREA BUN. May binigay na gamot sa akin, sambong potassium citrate. O ba, may kidney stones yan. Paano po mawawala ang protein sa ihi? Okay. Most common cause na most common, no? Ang cause ng protein, no? Sa ihi. Number 1, infection or inflammation. Tingnan nyo, baka may UTI lang kayo. Pwede mag-cause ng protein sa ihi. Or, dehydration. Tandaan ninyo pagka na-dehydrate kayo, pwede magkaroon ng mga protein sa ating ihi. Isa pa, when you do resistance or strenuous activity, pwede pala yun. Yes, pwede. Bago natin sabihin kung may kidney disease. Ayan, dehydrated ako. Di ako minom. Okay? Anong magandang prutas, sir, para sa kidney? Strawberry. Kung normal ang potassium nyo, avocado. Yun lang. Okay? Kung diabetic po kayo, out ang fruits. Kung may fatty liver kayo, out ang fruits. Except strawberry, berries, blackberry, blueberries, or avocado. Yes, pwede ang coffee sa CKD. Pwede naman. Black, no creamer, no sugar. Pero, pagka may signs of dehydration, out muna natin ang coffee kasi it can cause additional dehydration pagka too much coffee tayo dyan. Okay? Mas mahalaga, ang iinumin natin is more of plain water or electrolytes. Kung naglo-low carb kayo, kailangan natin electrolytes. Totoo bang nakakasira ng kidney yung mga maintenance na drugs? Okay. Yung maintenance na drugs, kung nakakasira ng kidney, okay. May mga side effects po yan. No? Kaya nga, yung creatinine clearance, kailangan natin ile-lesser ang dosage niyan. No? Yun sa mga gamot na nagkakos ng injury sa kidney. If you have kidney problem, or mga CKD, nile-less ang dosage. Okay? Kasi kailangan natin itong medication
Kaya nga, i-address natin yung mga kinakain natin, matulog tayo maaga, fluids natin, inumin natin ng maayos, no? Do fasting, autophagy, healing po yan. Mag-improve ang inyong health condition, bawas ng gamot. O, di ba? So, umpisa, di ba? Healthy ka. Wala kang medication. O, ganito. Nagkaroon ka ng hypertension or diabetes, binigyan ka ng gamot. Okay? Yung iba, Doc, ayokong uminom ng gamot. Masisira ang aking kidney. Pero, hindi nyo binago lifestyle nyo. So, andyan pa rin yung hypertension nyo. Andyan pa rin yung diabetes nyo kasi sweet tooth kayo. Hindi pwedeng walang dessert. Kailangan may chocolate. So, hindi na nag-improve ang sugar. Anong complication ng sugar? CKD. Yung pa rin, na-damage din ang kidney ninyo. Hindi nga kayo uminom ng gamot. Paano yun? Diba? Eto, mag-i-improve ang inyong kidney when you control your blood pressure, when you control your sugar. Medication will help. Okay? Pagka na-control na yung sugar ninyo, yung hypertension nyo na-control, binago nyo ang inyong lifestyle, definitely magbabawas tayo ng gamot. So, hindi magtatagal din ang gamot. Okay? Bakit ba tayo nagbibigay ng gamot? Para i-lower down. Para mawalan ng complication. Hindi magkaroon ng complication ng hypertension, complication ng diabetes. Once na-control ng sugar ninyo and your hypertension, through proper low-carb nutrition, fasting, and active lifestyle, babawasan natin ng medication. Siyempre, observation pa rin. Halimbawa, tinanggalan kayo ng maintenance sa blood pressure. You still need to monitor your blood pressure. Kasi meron tayong tinatawag na rebound hypertension. So, pagka nagkaroon ng rebound hypertension, binabalik lang muna. Tapos, observe. Pagka bumababa na 100 over 70, 90 over 60 na BP, bawas ulit ng medication hanggang sa mawala. Then, observe. Ang dami kong mga patient ngayon, hindi na binabalik ang maintenance. Why? Ang BP ba naman 90 over 60? 100 over 70? Kumpleto ang tulog. Kumpleto ang iniinom niyang tubig. Nutrient dense ang kanilang kinakain. Paano ka pa magkakasakit niyan kung binago mo na ang lifestyle nyo? Hindi na unhealthy choices. Puro healthy choices na ang ginagawa nyo. Ang problema sa atin, hindi natin alam kung ano ang healthy. Napanood nyo sa TV, healthy. Healthy food. Sugar-free, pero tingnan nyo, babasahin nyo pa rin, mag-i-investigate kayo. Pagka mayroong pagkain, sinabi sugar-free, tapos kinain nyo, ininom nyo, matamis. Ano sa tingin ninyo? Sugar-free nga ba yan? Tataka kayo. Pagka ito, mas palatable, mas malinamnam. Tapos, may mga ibang ingredients. Sa tingin ninyo, process ba yon o natural food? Siyempre, tataka kayo. Naka-plastic di process yan. Natural food should be bagong katay. Mga vegetable, eggs, fish, no? Yan. Chicken, yan ang mga natural foods natin. Okay? So, gusto nyo mag-improve ang health? Baguhin yung lifestyle ninyo. Start young. Kaya naniniwala ako maaabot ninyo ang 100 years old if you are going to start young, doing healthy lifestyle choices. Doing fasting, exercise, yan. Mag-i-improve. Abot kayo. Pero yung sa age ko, alam ko hindi ako abot ng 100. Kasi previously, obese na ako. So, unhealthy choices na yan. So, may mga severe apnea, gouty arthritis. 93 kilogram. So, talagang unhealthy choices ako nun. Kaya alam ko hindi ako abot ng 100. Pero yung mga bata, start them young, please. Ang inyong pasalubong, gawin nyo ng Penoy balot.
Huwag nang wag na yung mga matatamis. Wag na yung mga inuming na sobrang tamis. Tingnan nyo, nagkakaubo-ubo-ubo sila. When you drink sweet sugar food, sugar drink, ang kati-kati ng lalamunan. Nagja-dry yan. Okay? Dati, favorite ko talaga, suki ako ng fast food joints. Sarap eh. Okay? Anyway, if you want to improve your health, choices. Okay? Ayan, wala na mga tanong. Ang daming mga tanong. Nako, mitral stenosis. Ito. Ang mitral stenosis, no, valvular ang problem. So, anatomical. Kung hindi na nagpa-function ng flaps, kailangan surgery po yan. Okay? Pero pagka nag-low carb kayo, ay, ang bilis ng recovery ninyo. Okay? Mabilis mo ang recovery. O, sabi na, Doc, ang daming may sakit sa kidney ngayon. Alam nyo bakit? Hindi mahilig uminom ng tubig. Ang hilig, puro soda. Tapos ang pagkain, puro process, puro junk. Ay talaga magkakaroon talaga ng maraming sakit sa kidney. Doc, kapag stevia gamit, safe po ba sa diabetic yon? Okay. Sa akin, no, in my practice, if you are diabetic, i-out ko po ang lahat ng mga sweeteners. Artificial or natural sweetener. I-out ko po talaga yan. Kailangan niyo mag-normal ang inyong sugar. Yung iba, nagtataas pa rin ang sugar nila. Kaya, if I'm your physician, out ang sweetener. You can eat, you can live without sugar. May nagtanong nga, Doc, kailangan ba natin ng sugar? No. Hindi natin kailangan sugar. Our body will produce sugar. Kaya hindi natin kailangan. Pwede ba mag-vitamin B complex while taking metformin? When you take your metformin, kailangan meron pong laman ng tiyan. Ha? Okay. Ayan. Ay. Pwede po ba ang red rice sa aking may PKD? If you're diabetic, out po lahat ng mga grains sa akin. Ha? Sa akin, out po. Okay? Pero kung hindi naman diabetic, well, red rice, mababang glycemic index, 1 cup of rice is moderate low carb na po yun. Moderate low carb. As long as wala ng bread, walang mga pansit, moderate low carb. Meron tayong tinatawag na liberal low carb, 2 cups of rice, pero wala na yung mga process, yung mga ibang mga bread or pansit. Okay? Doc, yung Mr. ko, CKD na siya at malabo pa na rin mata niya. May pag-asa pa ba na maging malinaw paningin niya? 58 lang siya. Okay. It will depend sa damage na nangyari sa mata. No? If you are diabetic, talaga, isang complication ng diabetes, uncontrolled sugar, is blindness. Sa umpisa, manlalabo, then nagkakaroon ng pagkabulag. So, kung ma-reverse nyo yan, or halimbawa, na-control nyo ang sugar, depende kung gaano ka-damage ang ginawa. Kung minor lang, lilinaw. Kung major, well, pagdasal natin. Habang may buhay, may pag-asa. Yun lang palagi natin tatandaan. No? Okay? Ayan. Ano pa? Pwede po ba yung dati ko tima, that's 2 meal a day, kain ko 2 days na po, iniba ko kain ko ngayon 3 beses na, pero lahat po ng kinakain ko ay low carb, wala po processed food at sugar. Yung kain ko po, hinati ko sa 3 beses. Okay lang yan po. Yes, eat when hungry. If you are underweight, I advise really talaga na 3 meals a day. You don't have to eat more than that. Please. Hindi natin kailangan yun. Laging kumakain. Kung gutom lang. Doc, paano maglo-low carb kung mataas po ang uric acid? Masama po ang laging meat sa mataas ang uric acid. Di po ba? No. I have patient chronic gout. No?
Every month, may gout attack siya. Okay? Pinatanggal ko ang mga starchy foods, mga processed foods, sugary food, sugar drink. Pwede silang kumain ng meat. Nag-improve ang gout. Nag-improve yung pain, nawala. And doon niya na-realize, uy, kala ko bawal yung mga kinakain na to. No. 2/3 of your uric acid is produced by our body, our liver. So, ang kidney ang naglalabas ng uric acid. So, hydrate yourself. Tapos, tanggalin niyo yung mga sugary food, mga processed food. It will improve. No? Alright. Ano pa? Ayan, paulit-ulit ang tanong. B6, B12 kung may kidney problem. Sa akin, no need ng... Unless mababa ang mga vitamin B ninyo. Pwede. Pero kung hindi naman, no need sa akin. Kunin nyo sa pagkain ng B-complex ninyo. Okay? Mas magandang fluids sa mga water lang sa kidney natin, mag-i-improve ang ating kidney. Anong best time ng pag 1 meal a day? Anytime, depende sa trabaho mo. Kasi yung iba, gabi ang kanilang trabaho, gising sa gabi, tulog sa umaga. So, 1 meal a day is, kung kailan ka gutom, doon ka kumain. Kung hindi ka pa gutom, huwag kang kumain. Pero, there's no best time. Okay? Okay. Hoy! Sabi niyo daw po sa mother ko na huwag kumain pag di gutom nung nagpa-consult siya. Ako po. Mula Wednesday, kumain lang po siya ulit nung Tuesday. 6 days po siyang di kumain kasi di po siya nagugutom. Oy, 6 days yan, no? Ako po. Talagang mahihilo po kayo. Ayan, isang sinyalis na gutom na po kayo. Pagka nanlalata kayo, nanghihina, nahihilo, sumasakit ang ulo, may mga nararamdaman kakaiba. Ibig sabihin dyan, gutom na po kayo. Okay? Ayan. Yes, kailangan natin electrolytes, kailangan natin ng plain water. I advise you, no, dun sa mga nagpa-consult sa akin, if you don't know how to do it properly, please, magpa-guide kayo, magpa-monitor. Maturuan lang kayo ng proper. No? Magiging maganda na yan. Maturuan lang kayo kahit isang buwan. Maturuan kayo ng tamang pag-low carb. May ano na yan, may edge na. Okay? Ilang days na po ako diarrhea at pag kumain ako sumasakit tiyan ko. Actually, pagka may diarrhea, sumasakit din ang tiyan. Kaya consult your doctor, your trusted doctor. Mag-fecalysis and urinalysis. Tingnan natin kung may infection ang dumi. Baka may parasite. Kailangan natin inuman ng antibiotic. Lagi sumasakit ulo ko. Pag sumakit, umiikot yung paligid ko. Number 1 is dehydration. Number 2, gutom. Number 3, baka puyat. So please, address this concern. Minom kayo ng electrolytes. Kung naglo-low carb kayo, drink your electrolytes and your fluids. Eat, kung hindi nawawala. Pagka hindi pa rin nawawala, nung kumain kayo, I'm sure, puyat kayo palagi. Please, sleep, rest, recover nyo ang inyong katawan. Okay? Mas delikado nga pagka hindi kayo nakakatulog. No rice po ba talaga pag low carb? Much better, yes. Ako, no rice na ako eh. Okay? Pero, depende yan. Yung iba naman kasi kung hindi kaya, like pagka mga 70 years old, hindi ko yan ini-strict low carb. Pinapaano ko pa rin kung mahihirapan siya, meron pa rin it's either moderate low carb or liberal low carb. Okay? So, pwede po iyon. Ang ano lang yan, disadvantage, mas matagal yung healing, yung pag-recover, yung pag-heal ng kanyang sakit, chronic diseases niya. Pero at least may improvement pa rin at hindi siya natatakot. Marami kasi natatakot, no?
when they do the strict low carb, may naramdaman sila, natatakot sila. Hindi nila alam ang anong gagawin. Kaya nga, if you are doing the low carb at meron kayong mga hindi maintindihang nararamdaman, seek consultation agad po yan. Kailangan ninyong magkaroon ng idea or knowledge pa rin. No? Thorough knowledge sa low carb, kaya naman pagka naintindihan nyo yung ins and outs ng low carb, ma-address yung mga condition. No? Yes. Okay. Okay. All right. So, it's either acute kidney injury and chronic kidney disease. Lahat yan, no? Dahil sa mga unhealthy choices na ginagawa nyo. So, prevention is better than cure. With the right mindset, proper low-carb nutrition, fasting, and an active lifestyle, be the best version of yourself. When you adapt, you will definitely evolve to a healthier you. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!